mga judges ng mga naging ng Panginoon. Examples. Ano-ano? Wala ba kayo naalala? Example lang. Kababaan, yun na. Yung pagpupursige. Pagpupursige. Okay. Kanina may binanggit akong isa yung fasting. Okay. How about, nakita ko yung bundok, merong mga churches before. Ayan, si Pastor, ito? Sa Bread of Life. Sila yung nagpauso sa Pilipinas ng Prayer Mountain. Oo. Okay. Nila sa Korea. Sa Korea galing. Pastor, bakit sa Old Testament may fasting din naman doon? Si Moises, fasting din siya. At saka si Elijah. Okay. Nakwento ko na ang konteksto ng fasting, di ba? Repentance. Pagka ikaw ay nagre-repent, talagang kumpletos recados. Para masabing kumpletos recados, talagang ikaw ay hindi kakain parurusahan mo itong katawang ito. Dahil realize mo na ikaw ay makasalanan. Pero hindi yung fasting lang. Eh ngayon, puro fasting lang eh. Wala fasting si Moises doon, saka si Elijah. Okay. Kaya tsaka ngayon ang fasting yung meron kung gustong mangyari. Hingi David. Yan. David, nagpasting yung unang anak niya kay Israel, Anak di ba? ko, Namatay. mamatay. Namatay. Okay. Namatay ano? Namatay. Di ba? Pero sinabi na nasa kamay na ng Diyos. Dahil yung anak niya Ano yung fasting? Yung gano'n, fasting. Ano pa ba yung magagandang mga ehemplo? Halimbawa ay, yun nga, katulad ni, meron silang mga prayer mountains. Nakuha din naman yan dito. Yung mga high places, yung mga altars, yun po ang mga ginagawa ng mga tao. Minsan may mga bato, pinagpapatong-patong. Okay, doon sila nananalangin. Okay, so ang gusto kong sabihin is, although maganda yung mga ganong klase ng mga ehemplo na nasa sa Bible, okay, Pala yun, sa kay Balak, masisabihin mo sa Diyos. Okay? Halimbawa, nag-cross ang Israel sa ilog. Anong ginawa nila? patong bato yung hindi Naglagay ng bato sa hindi kalagitnaan. ginamitan ng bakal. Bato. Okay? Dahil doon, maraming lumulubog na barko. Dahil tumatama doon sa bato. At ang Bermuda Triangle pa na yun. Okay? Regarding that, also, may prayer. Ewan ko kung nakapakinig na kayo ng mga panalangin, ng mga prayer warriors, kung tawagin. Okay? Sometimes tayo siguro, gano'n. Pinalalayas mo yung demonyo sa tao. Pinapupunta kita ngayon sa kalagitnaan ng dagat. Doon ka na lang sa pangalan ng Panginoong Kristo. Gano'n eh. Ayun, dami lumulubog. Okay, sa Manila Bay. Okay? Now, ang gusto kong makita natin, may mga ehemplo kasi, okay, na maganda. Merong naging bunga na maayos, maganda rin. Okay? Ito po ang batas na gusto kong ilagay sa ating kaisipan. Biblical examples are authoritative, ibig sabihin, dapat nayahin. Okay? Maganda kasi. Only when followed by a command. Biblical examples are authoritative only when followed by a command. Okay? Nakita mo maganda. Kung sinabi na Panginoon, kaya gawin ninyo. Yung may utos na gano'n, o yun, gawin mo. Huwag kang hihindi, kasi inutos eh. Tulad ng inutos kay Joshua, pagka nag-cross sila sa river, yung tungkol sa bato na hindi gagamitan ng bakal. Parang hindi ba ko. Okay? Kung maganda at walang utos, okay, sige. Pero hindi ka dapat mag-obliga. Lalo na sa members. Okay? Pero kung mayroong magandang ehemplo, tapos gawin mo, wala tayong ano ron. Okay, wala tayong pwedeng maging angal doon. Gawin natin kung ano yung pinagagawa. Dahil merong command. Okay? Kasi marami eh. Di ba? Ang dami.
Kaya maski hindi inuutos sa kanila, ginagawa nila. Kasi ganun eh. Okay? Sa may pakinabang. Church. Meron church dyan sa may Taft Avenue, sa may harap ng NBI. Christian. Hindi yung praise, meron silang praise pangalan eh. Cathedral of Cathedral of Praise. Praise. Cathedral of Praise. Nangutang para maipagawa yung kanilang building. Doon sa harap ng NBI, yung ano na yun, ang laki ah. Tapos, hindi nakapagbabayad. Ang ginawa ng bangko, sinisingil na sila. Ganon. Eh dapat lang, di ba? Dahil umutang eh. Dapat talagang magbayad. Kung hindi kayo magbabayad, kukunin namin yung lugar na yan. Okay. Alam mo, kinutos ni Pastor Samral, doon sa mismong bangko na nagpautang, magkakaroon sila ng prosesyon, iikutan nila. Parang Jericho Mads. Ginagaya nila yung kay Joshua. Ganon. Parang mag-cross. Okay? Ilang araw dun, sunod-sunod. Ganon ang ginagawa nila. O nung ikapitong araw, sinerep sila. COP ba yun? COP. Cathedral of Praise. Kaya kahilera lang yan. Kapanahonan natin yan. Yung mga Which Conde. ni Butch Conde. Okay. O di, na-sheriff, wala na sila magawa. Bakit? Ang kanilang pinagbasihan, yung inutos ng Diyos, kanino? Kay Joshua. Kay Joshua lang yun. Tsaka sa mga Israelita. Hindi para sa inyo. Okay? Pag sinabi ng Panginoon, para sa inyo yan, o di ayun sa inyo. Okay? Pero kung walang sinasabing ganon, ang Panginoon, lalo sa mga believers kayo, huwag natin gawin. Maski napakaganda. Okay? Nakita mo, halimbawa, may baha, ang lalim na, lubog yung jeep, ay nakita mo yung ehemplo nila Joshua. Okay, 2 beses. Red Sea at saka sa Jericho River. Ito ang Panginoon ko. Bahalang yan. Eh yung dagat at saka ilog, ang lalim. Okay? Ito bahalang to eh. Eh hindi mo alam. Ang lalim pala nito. Nilumusong ka. Niisip mo yung baha, biglang ano. Lalakaran mo tuyo. Titigil. Okay? Eh lumubog ka. Katangay ka. Wala na. Okay? So, biblical examples are only authoritative kapag inutos ng Diyos, gawin niyo. Okay? Hindi naman nag-utos ng Panginoon, gumawa rin kayo ng prayer mountain. Ang sabi pa nga ng Panginoon, kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa sarili mong kwarto. O walang mountain. A secret lang place. You and God, yun lang ang ibig sabihin doon. Hindi mountain yung hanap ka ng bundok. Kung taga Maynila ka, saan ka makakakita ng bundok doon? Rizal. Ang dahil, Rizal. okay, Baguio. Malapit-lapit ang Rizal. Di ba? Binangonan, malapit-lapit. Sila, dati yan. Sila, dati, ang dami nilang pinagawa. Ng mga, Which Conde? Bread of Life. Bread of Life. Ang liliit ng mga di ba? Talagang parang uupo ka lang sa loob eh. Okay? Malapit sa may Antipolo. Uupo ka lang sa loob. Rizal yan. Okay? So, yan ang mga Kristiyano talagang nakakatawa eh. Kaya hindi alam ang mga nangyayari. Parang yung magandang movie itong isang beses sa pastor yung tayo sinutulisan kasi pangkalaanan talaga obligado. So, sorry Lord, marami ka pong mga sinasabi sa amin ngayon. Okay. Bakit nag-aaral na salita ng Panginoon? May katalala ba kayo? Marami siyang alam. The Bible? Marami. Okay? Pagka mayroong contest o siya parating may sagot na tama eh. Okay? Ano ang pananaw ng mga Kristiyano doon sa mga ganung tao? Yung maraming alam. O kaya,
Pagka ano, yung memory verse, Nagiging negative na eh. ang daming alam. Okay, maraming memory verse eh. Ang pangalan ng tao na nagiging negative na, lalo na hindi siya ano. Ibig sabihin, kaya pa na, kampo na eh. Pero meron namang iba na. Pag Kristiyano, Ang tingin ko na yung mature Christian. gifted na yung Diyos to, so, Okay, now, which brings me dun sa rule number 6. Ano ba ang talagang purpose ng Bible? The primary purpose of the Bible is Change. to change our lives, not to increase our knowledge. Change our life. Okay? Remember, di ba, mayroong parable na may tinanim na bini. Tapos ano sabi? Nagkaroon ng bunga, 30, 60, and 100. Okay? Maganda kung 100. Okay? Pero kung 30 pa lang ang iyo, hindi ka dapat gananin eh. At least may bunga ka. At yun ang gusto ng Panginoon, may bunga. Kaya bawat sa atin, alam natin ang bunga. Di ba? Yung hinahanap ng Panginoon na bunga, alam natin. Fruit of the Spirit, ano pa? Gift of the Spirit, ano pa? Beatitudes. Okay? Yan ang mga primary na dapat na makita sa bawat sa atin. Pero yayabangin mo ko, meron po akong memory verse. Anong memory verse mo? Okay? Proverbs po. Proverbs 170. Oo. Okay, bro. Pwede ba? I don't know you. Sigaan kita. Meron ganun kasi na ang hirap na sa totoo lang, marami naman talagang alam. Okay? Pero it's not the purpose kung bakit tayo nag-aaral ng salita. Meron pa nga, Doc yung bakit marami alam, pinupush yung authority nila sa iba. Tama. Kasi marami akong alam, kaya I have authority over you. At ang pastor naman na pobre, di naman kaibigan. Ano pag maraming pera? Di ba? ngayon, marami rin, Ay, dami nating nakikita. Isa pa lang to sa mga rules of interpretation. Kasi sinasabi natin, general principles pa lang to na nakikita natin. Okay? So basta, the purpose of the Bible is to change lives. Huwag mong hanapan ng kung ano-ano yung pagbabago ang dapat natin makita. Sarili pa na natin dapat natin Yung kabuuan mo, isip, salita, di ba? Ang puso, galaw. Bunga ng pagbabago ng buhay Sarili yung, pa natin yung knowledge na. ang Yung disiplina. knowledge na lang, hindi yung knowledge ng Galing sa knowledge ang pagbabago natin. Ang dapat na tinitignan ng mga tao ay yung mga kaganapan sa buhay natin. Sarili natin. Dati ganyan yan, pero ngayon ay ang galing ng Panginoon talaga. Nabago siya. Yun. Okay? Tignan mo, pansinin mo. Nabago yung Ikumpara mo yung isang tao na maraming alam, na wala kang nakikitang bunga, pagbabago. pero yung isa, napakaraming pagbabago. Pero pulpul sa salita ng Diyos. bagong style. Hindi alam kung saan ang libro, hindi alam kung saan ang chapter, hindi alam kung anong verse. Pero ang daming pagbabagong nakikita sa kanya eh. Sino kaya ang mas katanggal-tanggal? Baka naman yung isa, bagong style na. Hindi yung nagbago na kahit na Hindi konti ang nagbago. pagbabago. Ang konti. Kahit konti ang pagbabago. Parang illogical na kailangan. Maraming alam na maraming pagbabago, kunting alam na may pagbabago. At hindi negative kasi yung isa. May pumalo-palo tayo sa positive eh. Ano lang, pragmatic ako, Tama. meron ganun eh, na maraming alam, pero sa buhay, marami ka pa rin nakikita na hindi karapat dapat. Kapag ang comparison, positive. Oo. Maraming So, alam na maraming pagbabago. Hindi alam na may pagbabago. Asan ka doon? Siyempre, yung maraming alam na may pagbabago, di ba? Dahil may makapagtuturo pa siya. Oh. Mas maganda yung Kaya gano'n. sa kunti ang alam na may pagbabago. At least Respeto kita. pakilabangan ng marami.
So, anyway, pagbabago pa rin. Bottom line, may pagbabago. Diba? So, yun ang alin natin. Tapos, anong kaalaman? Okay. May pagbabago kaya dun sa mali ang interpretation na itinuturo. Mali ang input. Mali ang output. Yun ang generalization Wrong doon. input, Pag mali ang formula, mali talaga. Wala pa mga ulan, wala pa pang Diba? pagbabago. Ang alam nila, marami na silang alam. Ang alam nila, marami na silang alam. Pero walang pagbabago. Pero walang pagbabago. Okay? So, i-question natin, ano yung alam mo? Alam mo. Diba? So, dapat siguro i-question din natin ang ating sarili. Over na alam mo na lahat, pero yung buhay mo, wala na Meron mo ganun. Sabi din na gano'n. Okay. Meron ganun talaga. Lalo ng mga unang panahon na sinasabi namin, yung mga dito sa Pinas, yung mga born again na sinasabi. Ako, ang daming mga doon, memory verse. Kasi yun ang sa church memory verse. Parangihan pa Okay, pagka may Bible study, okay, minsan tatlo, yung isang tao, tatlo. Every week yun, may Bible, may memory verse. Paiba-iba. Yung nasa gilid na sabi namin, baka nyo. Basta Marami. na, minsan tumatayo sa nag-repeat, 4 verse. Puro pa, ang dami niya alam. Pero yung buhay niya, Para sa hirap yun. yung maliit. Oo, sa hirap. Oo, Oo, ganyan. yung maliit. Alam niyo yun, Sa hirap yun. Basta nagpapad doon. Puro verse. Kaya ng verse doon. Pero yung buhay niya, naninigarilyo pa rin. Yan pa rin lang. Hindi, marami. So bagay, si Spartan, magaling na preacher. Pero nananabako. Origin. Mm-hmm. Sa lugar nila siguro malamig. Hindi ho yun Ayaw Alam mo ko. sa kanya, Wako. nananabako, di ba? Si Spartan. Kasalanan ang manabako pagka tatlo-tatlo sabay-sabay. Paisa ka na kasi may kasalanan. Yun ang kasalanan. Sa kanya, Paisa siya hindi. oo, Kaya niya, isa. talaga pag-sobra. Okay. Baga nila na sobra, masama. Kapag siya, okay lang. Pag-pray mo muna bago kumitin. Okay. Okay, number 7. Nakala ko sa hirap din. Each person has the right and responsibility. Right? And responsibility to investigate and interpret the Word of God for himself. Right and responsibility. To study the Word of God, to read the Word of God for himself. Okay. In contrast kasi doon sa panahon ngayon ng mga Roman Catholics, bawal magbasa ng salita ng Diyos. Bawal. Okay? Bawal gumawak ng Bible na maiintindihan ng mga tao. Okay? Pinagbabawal talaga. Ngayon, sa komunista, ayun din, bawal din na mag-possess ng Bible. Paano mag-aaral na yun? So, sinama po natin kasama sa principle na ito, bawat isa ay meron pong karapatan at meron responsibility din na mag-aral, pag-aralan ng salita ng Diyos para sa sarili mo. Para sa sarili natin. Yung personal growth ng bawat isa, okay, it could be in learning, matututuhan natin, o kaya yung pagre-review sa sarili natin na minsan may nararamdaman tayong pagkakasala, okay? O hindi mo alam na kasalanan, tapos basa ka ng basa, para alam mo, para mabago ka eh. Then bigla mong nakita, ito, guilty ako rito. So yun, hihingi tayo ng pagtawaran. Then yamang tayo hihingi ng pagtawaran, tingnan na rin natin kung ano ang sinasabi ng Bible, kung paano natin na maaalis sa katawan natin yung nakita natin yung pagkakasala. Okay, yung correction. Okay, so, bawat isa po sa atin ay dapat magkaroon ng pag-aaral, okay, magkaroon ng talagang time sa pagsasalita naman. Yung iba,
Late na nga sa church, ayaw pang magbasa ng Bible sa bahay. Maraming siguro gano'n. Diba? Paano yung mga wrong interpretation? Alilin. Yung pag-interpret ng wrong, ng mali. Ako sinisisi ko, bottom line, pastor. Kala may tamang gabay. Dapat ginagawa yun ng pastor. Oo. Okay. Kaya nga, maigi, kung mai-establish natin ng maigi dito, talagang ma-establish ng maigi yung mga Bible studies sa bahay-bahay. Okay. Dahil nagdoon yung further studies doon sa mga panahon na yon. Pwede kang magtanong, pwedeng maski itanong mo doon sa time na yun ng mga Bible studies sa mga bahay-bahay. O kaya naman, dagdagan natin, meron kayong Sunday school siguro dito. Wala na. Dati meron, ngayon wala na. Bakit? Ginawa Si midweek. Pastor William, Dati ba pinapatay niya yung mga papastor na iba dito. Kung may sabi silang hindi tama, correct naman ni Pastor William dito eh. Siguro parang nakikita ko parang effective na rin yun kahit paano na Pero yung dati pa, tao sila narinig service. sila. O hindi dapat maniwala ng basta-basta. Yung area na yun, mali. Meron critical thinking. Inaano. Kasi ang sabi niya yan, Pati yung grammar. Pati yung grammar. ang sabi na niya yung ganun, alam na ng mga membro. Kaya lang kinokorek ni Pastor yung pagkukulang yung Dati kasi si Pastor William, meron ditong Sunday school ba? Before ng service. Oo. Mga service, 10 o'clock, 9 o'clock, isang oras. Di ba? Meron dito. Kasi yung mas matagal ko ng Sunday service ko. 1.5 hour ako. Umaba. Okay. At ginagawa ko ang iba-ibang klase ng approach. Okay. Di ba? Yung una ko na exposure dun sa aking church ngayon. Merong mga parang hindi nagkakaintindihan. Merong mga nagkakampi-kampihan. Okay? So, ang nangyari, kinuha ko yung kampi dito sa ganito. Tapos kinuha ko rin yung mga against dun sa tinatayuan na ito. Okay? And then, kumuha ko ng biblical verse. Tatamaan ng verse na yun, yung attitude nila. Okay? Alam mo ginawa ko? Debate ang style. Talagang formal debate. Okay? Yung positive, in-identify mo na yung problem. Then sinabi niya kung bakit nangyari yung gano'n. Bible ang tinitignan. Sumagot yung negative. Okay? Ganito yan, ganito, gano'n. Pero Bible lang, discuss sila ng Bible. Hindi yung personal nila. Hindi. Okay? So, nag-away yung dalawa dun sa pamamagitan ng debate. Ano naman, positive naman yung gano'n. Parang Oo, gano'n nga. Gano'n ang ginawa ko. Alam mo, bandang huli, naging close to one another. Kasi doon sa pamamagitan ng debate na yun, na-establish kung ano yung moral, kung ano yung tama, kung ano yung legal, at kung ano yung illegal. So, iba-ibang way. Okay? Merong tanungan. Kaya umahabot ako ng mahigit 1.5. Pero, basta ba, ilang ba talaga, ilang oras ko o ilang minuto ba talaga dapat ang Preaching. para hindi rin mahalo yung tao. Ganito na lang. Kasi di ba meron mga... Nakita niyo yung tanong, ilang oras ang preaching? Ilang oras ang minuto ang preaching na. O ganito, mas mahaba dapat ang preaching kaysa sa kantahan. Tsaka anong panahon ni Kristo, inabot ng gutom ang tao eh. Maghapon. Maghapon. At saka yung preaching, nakakamatayan eh. Oo. O di ba yung kay Pablo, yung bata nakatulong? Walang kainan. Umaabot sila ng maghapon. Alam mo, ang ginagawa ng mga tao, tubig lang ang binibigay sa preacher. Nagpipreach yung maghapon. Even now, kasi marami na mga underground churches. Okay? Kaya lumago ang Kristyanismo
sa China. Then very recently, sa Iran, bawal na bawal ang Bible, bawal na bawal yung grupo, yung ganito, sa Iran. Okay? Pero ang dami pa rin na gumagawa ng ganito. Ang balita ngayon, the fastest growing church, Christian church, is in Iran. Kaya, Okay? Kaya yun nga naging dahilan ng overcome ni Khomeini. Yun ang naging dahilan, doon nag-spark. Yun ang ginawa ng Amerika, hindi doon. Kasi talagang tinitira nila kami niyan, ang mga Christian. Mo, kahit na mamatay na yung 3,000 a day, Oo, masino pero tuloy pa rin. Muslim mo yun. hindi Muslim ang Iran. Hindi. Okay ang mga Iranians. Ang hindi okay yan sila kami. Muslim yan eh. Yung ano, Di ba kaya? leaders. Arabian yun. Hindi naman Arabo. Hindi Arabo-Muslim. Shiite yata. Kasi Kay Shiite sila. Pinipwersa lang nila ang Iranians para maging Muslim. Pagka ayaw maging Muslim ng Iranian, pinapatay nila. Okay? Halimbawa, yan, katulad nila, yung mga babae natin, yan. Pag nakita yung mukhang ganyan, papatayin yan. kailangan naka-hijab sila. Dapat yan, yun lang, meron. Burka o kaya Parang hijab. soro. Maskara lang na Dapat gano'n ng nakaburka. mata. Pagka nakita yung ganyan, ako nakikita pa yung buhok. Patay yan. So pinipilit ng mga Muslim na ito ang Iranian. Patay sa bang. patay sa'yo. Babalin ka. Okay? Execution. Oo. O kaya yung ibang ginagawa, merong yung crane, ang taas-taas. Binibitin. Bibigtin. Bibigtin. Kapag lang natin inuulit, Oo, totoo. Okay? Patay sa'yo. Kasi, pasal siya ang tatanong ko na, kung mamasdan natin itong Bible, talagang utong ganito. Kasi minsan natsatsambahan natin yung verse ito, uy, parang itong sinasabi sa akin, patama sa akin, di ba? Magkikita natin, parang... Maski dito, kaya dapat sinasanay natin ang mga tao na pag tinatamaan sila, imbis na magalit, magpasalamat pa. pero dapat may proseso rin na dapat yan huwag gagamitin para kasi magiging tao. Kasi doon nawawala yan. Yung mga Muslim yan. Hindi, wala pa po. Nila Ismail, wala pang Muslim ng Arab. Ang Muslims, 650 AD. kasi siya ang pag-aaral niya. Oo, lahi ni Ismail. Lahi ni Ismail, dugo ni Ismail. Pero yung pagiging Muslim nila, wala pa noon, wala pa. Naging organized religion lamang yan, mga 600 Kasi nireject si Muhammad nireject na yung mga Kristiyano yan. Okay. Actually, si Muhammad, umatin pa ng mga Christian Aral gathering. yan eh. Kaya lang yung kanyang katroan, Siya nireject na nagmula, Kristiyano. siya nagmula. Nireject na Si Kristiyano yan. Muhammad, Kaya champion sa nagsoso boxing tayo. Kaya violent ang mga Muslim kasi nga out of hatred yung tabo eh. May hatred siya sa mga Kristiyano. Muhammad, Si Muhammad, may hatred siya sa Merong isang magandang study, okay? Di ba ang ano natin, to change lives? Okay? Ang isip natin, ako, guilty ako dito. Lord, patayin mo po lahat. Yung IRGC sa Iran, patayin mo lahat, eliminate mo lahat. Yung gano'n. Tapos, Wala niya revolutionary guard. pinag-aaralan ko, hindi naman talaga pala sa religion ang kanilang pag-aaway. parang negosyo eh. Ay, ginawa na lang yung negosyo na kumbaga sideline. Kaya naman nanggaling ang linya ng Muslim kay Ismail. Ismail. Arab. Yung Kristiyano Kaya isa. kay Isaac. Okay. Nung pinag-pray sila, ang kanilang tatay, Kinros. si Isaac, Ang inanoy. ang si Isaac ang pinangakuan. Ang nangyari, yung birthright ni Ismail. Ismael, dahil siya ang eldest, Kulita lang ulam. Napunta kay Isaac. napunta kay Isaac. So nagtampo ngayon ang Isaac. Tapos pinatapon pa nga sila sa ilang.
Di ba? Kung inabot sila ng Diyos. So, oo, tinawag sila. At sabi nga, pagpapalayan sila. So, ang nakikita ko is that hindi ito war ng religion. Family feud. Okay? Family feud or sabihin natin, nagtatampo ang Ismael. Nagtatampo. Dahil ang pinagpala, yung si Ismael. Ay, si Isaac. Hindi si Ismael. Kasi hindi naman siya ang promised child eh. Pero bandang huli niyan, ang iniisip ko at ang parang nakikita ko, magtatagpo din yung dalawa. Okay, magtatagpo. Ngayon talagang gusto ko sila eh. Pero kita mo ngayon, hindi naging kakampi ng Iran, yung Shiite. Okay, ang UAE, ang Saudi, ang Libya, yung mga ibang mga Muslim, hindi na nila kakampi ng Iran. Okay, Manila naman. Okay Okay. So, ang aking Laban nga lang kasi Sunni yan eh. kita na lang. Kaya ang prayer ko ngayon, hindi ko na yung eliminate. Ang prayer ko ngayon, sana maging Christian pare-pareho. Yung talagang tamang pagiging Christian. Kasi may verse niya sa Bible na Mount Sinai, sa kay Hagar, di ba, sa Arabia? Alin na din? Arabia, nandiyan yung So anyway, magandang ma-investigate. At may turo din niya sa ano yan, pastor, sa Church of Christ, yung turo niya yung eskwela sa yung pag-iwan niya. Oo, lahat ng Christian halos, lahat ng Christian, ano? Okay? So, lahat ng mga Kristiyano, they have the right, but at the same time, they have the responsibility to investigate for themselves. Okay, ang salita. So, ano yung sabihin? Mag-aral. Mag-aaral ka ng sarili mo, mag-aaral ka ng interpret, okay? And then, gawin mo. Okay? Huwag mo nang intayin, pastor. Pero yung kay pastor, pandagdag sa kaalaman mo. Okay? Guide ka pa rin dapat. Guide ka pa rin. Kaya nung dinang niya, pastor, parang yun We must be, nangyayari sa kanya, kaya mas makakay niya. Kaya kung titignan natin, parang yun sa akin. Yung bayo sa Bible din. Okay. Parang yung nangyayari niya. Kailangan we must be, nabigit. Ano yung lamigin? Nabigation. Navigation. Navigation. Oh, yung Kaya nga ako nag-aaral yung tayo. bago yun, yung tugo. Kaya nga ako nag-aaral tayo para sa gano'n. Kasi definitely yung mga members kulang ng kaalaman. Kulang ng kaalaman. Okay? Kaya po kung pwede natin i-share itong mga ito. Bago sa sugo. Okay? Okay. Church history. Sa Book of Acts, yan ang church history. Okay? Pagka define mo ang church, ano ba talaga ang church? Group of Ecclesia. Group of Group of believers. O i-define mo uli ang, or i-characterize mo ang believer. Mananampalataya. Mananampalataya. So kapag hindi mananampalataya, na born again at Espiritu Santo, di ba? Sila ay talagang merong banal na Espiritu Santo. Ito ngayon ang tanong, kailan nabuksan kay ang mga believer para pasukan ng banal na Espiritu Santo? Pentecost. Hindi Pentecost lang. Pentecost. Pentecost, okay? So, noong gospel times, sinabi natin gospel, Matthew, Mark, Luke, John, okay? Meron na bang Holy Spirit na nananahan na sa mga tao? Wala pa. Pero meron sa mga apostol, hindi nga niya. Sa mga apostol, binigyan niya Holy Spirit, di ba? Sa Yun, Book of after Acts, the resurrection na yun. doon sa Pentecost. Sa Pentecost lang. Pero sa Gospels, wala pa. Dahil ang katapusan ng Gospel, namatay si Kristo sa bumangon. Doon lang. Pero hindi pa na-ikwento doon na nabigyan ng Holy Spirit ang mga members. Si Kristo nabigyan, binaptize siya ni John the Baptist. Okay? Meron din, actually, kung nagbabasa kayo, 70 na mga Ayun, sumuha niya, binigyan niya. sinugo. Oh.
Okay? Sa Lucas yata yung 10. Ang tawag doon, yun ang anointing. Kung natatandaan nyo, yung 70, hindi pinalayas, pinasugo ng Panginoon. Okay? Pinahayop ng Panginoon, pati diyan to, paalisin nila. Nagawa naman, nangyari naman. Okay? Yun ay anointing lang. Ano yung sabihin ng anointing? Ginagamit madalas ng mga anointed si Pastor. Galing talaga. Abang gano'n, okay? O sinabi ko anointing, pang Old Testament lang yun, na salita. Dahil ang ibig sabihin ng anointing, pumasok ang banal na Espiritu Santo sa tao. At aalis ulit. Ha? Tapos aalis ulit. Aalis ulit. Pero kaya pumasok ang Holy Spirit sa tao is that may pinagagawa ang Diyos na specific na project. Okay? Kagaya ng mga judges, kagaya ng mga propeta, di mga ganon. Okay? O kaya ay mayroong atasan ng Panginoon para, di ba, maging hari. O kaya ay may gagawin laban sa Israel. Okay? So, ang Panginoon ang nagbibigay ng lakas, ang nagbibigay ng Panginoon, ang nagbibigay ng power doon sa mga tao para gawin kung ano yung gusto ng Panginoon na gawin is the Holy Spirit. Ano yung ginagawa? Anointing lang yun. Yung sa second Okay? Tapos yun, nagawa na nila, aalis na uli ang Holy Spirit. Kasi sinugo din yun para apostol din, di ba? Yes. Okay? So, aalis uli ang Holy Spirit. Yun ang anointing. Kaya ni King Saul. Hindi permanent. Hindi permanent. Hindi permanent. Kaya wag na wag kayong mananalangin, Lord, anoint mo po ang aming tagapagbigay ng salita ngayon. May Holy Spirit na yan eh. No? May Holy Spirit na yun. So ano pang anointing ang hinihingi mo? Hindi na yun. Siguro ang pinakamaganda, kung halimbawa gano'n, ang hingin natin ay karunungan. Mabigyan siya ng kaalaman. Yung gano'n. Mabigyan siya ng kaliwanagan sa salita na ba. Pero wag anointing. Ang Old Testament yun. New Testament lang tayo ngayon. Matatapos na nga. Ibig sabihin pa yung Lucas na yun, sako pa ng Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John. Old Testament pa po yan. Okay? Dahil hindi pa bumababa Kaya ang sa banal mga ng Espiritu Santo. Paano sasabihin kaya kung siya Abraham nakakapasingluhin ng taon? Okay? So, nagsimula lamang ang talagang church nung ang Panginoon nung ang banal ng Espiritu Santo ay pumasok na sa mga mata. Sa gawa dos. Sa gawa dos. After resurrection Doon yun. pa lang. Takot na sila nung wala pa yung Holy Spirit. Okay. So, doon pa lang. Opo. So, mali yung may narinig akong spirit na filled as your Holy Spirit, pero meron na tayong Holy Spirit, di ba? Ito, dami pa. May balat. Ay, nabalat yung balat. Mali po yun. Pati yung mga kanta. Come, Holy Spirit. Charismatic yan. Dok, Charismatic yan. Dok, kung ano pa na preaching mo, yun dapat ganun din na. Dapat. Patanang din. Dapat. Okay. So, yung mga kanta na hindi na dapat I-apply. oo. Mag-iingat tayo, yung mga music ministry, mag-iingat tayo. Ha? Paano nga preaching mo yung babae yung nagbibinta ng aliw, Magdalena. Di Magdalena yung nakano, Magdalena! Kaya, pumasok ka na naman. Ha? Okay. Tignan po natin, tignan natin ang ating pati music. Okay? Lalo sa yung mga Pentecostal. Kasi sa kanila, ang moving ng Spirit, walang mali yun, walang pigil. Okay? Kumanta. Sa Pentecostal pa naman, yung kantahan, grabe, ang tagal. Ang tagal. Nung gano'n. So, ang tagal na. Okay? Maya-maya ng konti yung music leader, ang Panginoon ay narito sa ating kalagitnaan ngayon. Namnamin natin ang kanyang presensya. Umupo po tayong lahat. So, yung mga tao naman talagang
Talagang ang bigat ng kanilang nararamdaman. Pinaupo, di ba? Habang tayo po ay nakaupo, kantahin po natin. Ako ay nililid ng Espiritu, kantahin po natin. In Him we live and move and have our being. Okay. Mabilis. O meron namang iba, pinakakanta. Stand up and bless the Lord your God. Leading daw ng Espiritu. O, tingnan natin. Okay? Baka naman talagang ikaw lang ang nililid. At hindi yan para sa church. Diba? Parang hindi nag-uugma-ugma ang nangyayari. Dapat meron kong the Holy Spirit, nandun mga dapat. May order. Okay? Sa loob ng church. Okay? Dito po sa number 8 na principle. Church history is important, but not decisive in the interpretation of Scripture. Ano po ibig sabihin? Kasi sa Book of Acts, ang tawag po minsan sa Book of Acts, Acts of the Apostles, Acts of the Holy Spirit. So yung particular time na yun na ginagawa, ini-establish ng church. Nangyari, naganap. Okay? Now, ang nangyayari po sa ngayon, di meron ng church. Ang Panginoon ay sumasa atin na. Okay? Ang ginagawa po ng ibang church, kung ano yung nakita sa Book of Acts, which is Book of History, gusto nilang i-apply at papangyarihin pa sa ngayon. Okay? Kung ano yung nakita sa book ngayon, gustong yun pa rin ang practicein. Kagaya ng Sa pera, alias. hindi masyado pa yung tongues. May tongues, bigyan tongues. They speak in tongues. Kasi marami sa book of tongues. Saka tayo water baptize. Baptize. Pero may nag-i-interpret ka kung may sinasabi, di ba? Na kami mga ganun. Ba't nagsasalita ng mga apostol na sabi namin? Di ba? Ano sabi? Yung, di ba may mga taga-gasya, bakit nagsasalita sila ng salita namin Ang tanong, bakit naintindihan? Okay, yung At lahat ng mga apostol, lahat ng mga tao doon, nagsasalita sila na ang daming mga tao na nakakapakinig at naintindihan nila. So, madaling sabi, anong lumalabas? Lumalabas yung sinasabi ng tongues, lengguwahe. Ibig sabihin talagang normal na salita yun ng tao. Pero noong panahon na yun, okay, yun ang mga sinasabi ng mga tao na hindi alam yung lengguwahe na yun. Yun dyan lumalabas sa kanila, sa bibig nila. Pero may nakakaintindi. Kaya naiintindihan sila. Oo. Pero ngayon, or baka siya ang tagapagdirin. Ibig sabihin pa na, Pastor, ibig sabihin pa na, kung nagsalita, may Dapat. may pagpapaliwanag. Dapat. Paano yung mga sinasabi pa minsan, Pastor? Rabasaka. Rabas. Magalit. Okay? So, yung ngayon ay kaya lumalabas lang, pero wala naman talagang lengguwahe na gano'n. Okay? Ngayon, kung sasabihin mo, ito po ang mensahe ng Panginoon. Basahin mo na sa Bible. Sa Itogon, mayroon daw sa kanyang kwarto na yung presensya, na-feel daw siya ng Holy Spirit. Doon siya nagsalita sa kanyang kwarto mag-isa. Kasi nag-dispute kami yan, si taga doon. Sino kasama niya sa kwarto? Yung tanong. Holy Spirit daw. Holy Spirit. Maraming ganun. Butisin yung kwarto, yung tulugan. Oo, yung kwarto niya. Pastor namin dati sa loob ng banyo Doon daw niya nakakausap Diyos Yung mga ganun na salita, hindi Ah. naiintindihan. Sabi ko ba, malinaw ko yung malinaw ko na language ng ibang tao na doon. Tanong ko lang doon, gusto ko lang linawin kung doon sa Acts chapter 10 at sa yung kay Pablo doon sa Galacia ba yun? Iisa ba rin yung Peter? Ano yung sa Galacia? Sa Acts chapter 10 na ni Cornelius, doon din nagsalita yung ibang Mika. At doon naman doon sa Galacia yung doon napunta ni Pablo yung Lasur ni Juan the Baptist. Nung siya ay nilalang ni Pablo at nilalang ng Panginoon, nagsalita ni iba't ibang wika. Language lahat. Parehas na po yun. Language lahat. Wala kong Glosa. walang dosa yata. Dosa lahat. Glosa.
Sabi naman daw, heavenly, ano yun? Heavenly Language. Yun ang claim. Yun ang mga claim. Dok, makikita natin doon na, Dok, na talagang salita yun. Kasi ang kaya ng iba, lasing sila, di ba? Kasi naintindihan nila. Kaya tumayo si Pedro doon, tumayo. Oo. Tumayo si Pedro. Mali kayo, hindi na siya. Ang aga-aga pa, lasing Oo, na. yun nga, sabi sa Pag hindi naunawan daw, Diyos lang nakakaalam. O di sarilinin mo, okay, huwag mong iparinig sa amin dahil hindi namin tumayo si Pedro doon sa ring eh. So, magsalita ka ng ganyan. At tumayo si Pedro, sabi niya, at tumayo. Hindi sila mga lasing, maaga pa. Ano kaya Hana, di ba napagkamalag sa lasing, pag-isip siya. Pero, kasi naman, Nakagawa pa yun. Sabi ni Pablo. hindi naman talaga nagsasalita na ano. Bumubo pa lang yung salit yung bibig kasi may inuusan, may sinasabi. Okay naman yung lingwahe na yun. Kaya lang hindi naririnig ng pare kasi kumbaga parang pakulo. Tsaka maganda yun. Pero gumagalaw yung bibig. Maganda yun, tumatayo si Pedro. Tumatayo si Pedro, bali. Oh. Okay? So, language lahat yun. Dahil wala doon yung nangyayari ngayon. Dok, doon sa Korinto, paano yung sinasabi doon na ang salita ni Batman Wika Okay. ay tanda ng mga di manampalataya. Ngunit ang nagbayad ng salita ng Diyos ay tanda ng mga manampalataya. Di, para bang ibig sabihin ay yung mga nagsalita ng Batman Wika ay tanda ng mali Mula sa manampalataya. Diyos, mula sa Diyos, oh. Ang salita, yung sinasabing ang ibang wika ay para lang sa hindi mananampalataya. O yan. Ang pag-aralan natin ay yung konteksto. Okay? Ang konteksto. Saan sinabi? Sa Corinto. Okay, ano ang Famosus Corinto? Kung pumuntahan mo yung lugar na yun, yung panahon na yun, ano ang dinadayo ng mga tao? Okay. Dayana. Ay, sa Diyos, sa Pedro. Okay. Bigyan lang ng text. Meron siyang templo ron. Na yung mga tao ay gumagawa ng guttural, gumagawa ng mga sounds. Kagaya ngayon, meron mga grupo yung nagyo-yoga. Nagyo-yoga. Yung ba nagyo-yoga, meron silang may mantra kung tawagin. Hare Krishna, Hare Krishna. Yan, Hare Krishna, yung mga ganon. Yun yung mantra nila. So, nangyayari yun sa templo ng hindi sa Diyos. Ang pakaramdam nila, dumadapo sa kanila yung espiritu nung nandun sa templo na yun. Okay? Eh, hindi naman nila alam na Diablo eh. Okay? Hindi nila alam na Diablo. So, yun po, ang nangyari, nung naging Kristiyano, yung mga taga-Corinto, kasi nung pinupuntahan nila dati, yung templo na yun. Okay? Nung naging Kristiyano, ginagawa nilang practice yun sa loob ng kanilang mga prayer rooms o kaya sa gathering nila. Okay? Yung ganong klase. Kasi yun ang nakagawian. Okay? Mental meditation. Okay? Demonic ang nung gano'n. Ang start ng demonic. Ang nangyayari, pagka sila ay nagmamantra, nagme-mention ng mga mantra, hindi sila nag-iisip. Binablangko nila ang isip nila. Emptying of mind, Okay. no? Para i-connect ka daw doon sa universal So consciousness. pagka ikaw ay hindi nag-iisip, papasok ngayon Oo. yung divine sa iyo. Ang ginagamit ng iba, may ilaw pa, may kandila pa sa harapan mo. Okay? Yung spirit of the trust, Dok, demonic po. Oo naman. Okay. So yun po yung historical context dun sa Corinto. Okay, ginagamit yung practice dun sa templo ng hindi Diyos, dinadala sa Christian na gathering. Okay. So yun po. So, hindi language. Mantra. Yung ganon. Walang nakakaintindi nun. Kaya nga nasabi ni Pablo, tongues are signs not for believers, for non-believers. Okay? Non-believer lang ang gumagawa ng ganon. Kung believer ka, ba't ka pa ganon? Ditiretsahin mo, mabuti ang Panginoon, napakabait ng Panginoon, kapuri-puri ng Panginoon. Yun ang gamitin mo, yun ang gamitin
gagawin mo. Mas ikaw mo pa. Okay? Huwag yung hindi na, ikaw mismo hindi mo naintindihan yun eh. Di ba? Hindi mo alam, demonyo na pala yung tinataas mo. Okay? So, yung pong practice ay hindi ayos. Kailangan talaga mag-aral. Diba? Kailangan talaga mag-aral. So, anyway, church history, nandun po tayo eh, no? Mas kinakita natin, lalo na sa mga historical books, yung mga ganyan, maganda, o kaya eh, inuutos dito sa historical books. Ano lang yun? Para sa information natin. Pero hindi siya normative. Okay? Pag sinabing normative, halimbawa, nag-lay hands, gumaling. Okay? Ang sasabihin ngayon ng mga Kristiyano, yun ang normal na Kristiyano kapag mayroong pinatungan ng kamay, gumagaling. Normal. Yun dapat ang nakikita. Okay? Pag pinatungan ng kamay, dapat nagsasalita ng iba't ibang wika. Okay? Nasa Acts yan. Yun nga, nasa Acts. Huwag tayong gagawa ng any doctrinal constructs from historical books. From historical books. Okay? Wag. Acts lang naman yun eh. At saka halimbawa sa Old Testament. Di ba Romans historical din? Ang theological, pag sinabing Roman. Romans, Ephesians, Galatians, historical yun. Okay? Yun talagang mga salita nun. Yun ang subject ng ating theological constructs. Gagawa tayo talaga ng doctrine. Out of the context. Okay? Doon sa paano to? As long as it is, if it is known in the historical book, believe in the Lord Jesus Christ, and so, it is also known by the eh, dito rin sa ibang books. Hindi naman eh. Pwede natin hawakan yun. Yes. Okay. Dok, yung Acts 4:12, di ba rin hawakan na Isu-Kristo lang matagpo ng kaligtasan? Simulahan ka. Pero sa kabila naman yun. Kasi ang dami kabuuan ng scriptures. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi. Okay? Ang sinasabi natin, halimbawa, yung mga experiences nila. Okay? Yung mga ikana ay narinig nila sa Panginoon. Yung iba maghahanap pa ng boses ng Panginoon niya. Yung handkerchief na gano'n lang ni pa Peter. Voice. Pwede yun. Eh, doon lang yun. Okay? Peter nga, anino lang eh. Kamaan Hindi, sa anino. hindi normative ang mga yun. Yan. Okay? Yan, yun. So, hindi po natin na, lalo mga pastor, hindi mo ituturo yan. O, dapat magsalita kayo wika ah. Ikaw, kung ano lumalabas sa'yo, dapat wika na. Yung mga gano'n. Hindi. Okay? Dapat mag-practice kayo. I-lay hands ninyo, yung mga may sakit. Hindi gano'n. Okay? Hindi. Parang dito naman na mababaw yan. Kung iba, may nagsasalita yan ng Ilocano, Bisaya, gano'n. Hindi nakakaintindi naman. I mean, nakakaintindi naman. Kaya mababaw. Oo. Pero pagka yung hindi na, Wala na yun. wala na Sinuhin mo yun. na. Nagsalita siya, Arabo. Meron bang Arabo rito? Marabo. Okay. Marabo. So, wala. So, walang gano'n, okay? Maski apon pa yan. Wala Umaga naman. talaga. Historical book. Historical. Alam mo, salita ka, Escalon. Historical.